Sa tahimik na kapitbahayan, isang minamahal na gurong, brutal na binugbog hanggang mamatay. At may natuklasan na ikinagulat ng mga pulis. Hindi ko napansin na nawawala na pala ang TV niya. Walang pitaka, telpono, o sa pilitan pagpasok sa apartment. May talsik ng dugo malapit sa upuan niya. Lalong lumakas ang hinala nang makita ang dating estudyante na may kotse ng biktima. Saan mo nakuha ang kotse? Sinabi ko na sa'yo. Ikaw ang magsabi sa akin. Ginawa ko, 4-1, parang kaibigan lang. Sabi ko, kaibigan lang ang nagpapart nito sa akin. Nilagay ko lang ang apelido ni Sean Bonel. His name's Sean, but I was like... Habang unti-unting nabubutas ang kanyang kwento, may hindi inaasahang saksi na lumitaw at binago ang takbo ng kaso. Sabi ko, Taylor, sabi ko hindi mo pwede. Sabi ko yun, sabi ko may pumatay na ba na katulad mo? Nagalit ka. Sabi ko, ginawa ba? Sabi ko, sinaktan ka ba niya? O, itinulak ka ba niya? Alam mo ba? Ako si Elizabeth Milner. Welcome sa episode na ito ng Female Criminals. Fort Smith, Arkansas. Doon natin makikilala si William Du Bois Jr. na kilala bilang Bill at tahimik ang kanyang buhay. Ang 72 taong gulang ay nagtagal ng mga dekada sa pagtuturo sa Fort Smith School District, isang trabahong sinabi ng kanyang asawang si Susan na mahal niya. Ngunit si Bill ay papunta na sa kanyang susunod na kabanata, ang pagre-retiro. Ang pagre-retiro ay nangangahulugan ng mas maraming oras para asikasuhin ang kanyang mga pangangailangang pangkalusugan. Ang dating guro ay nakaranas ng sunod-sunod na malulubang stroke. Kaya't nagdesisyon ng kanyang pamilya na si Bill ay dapat magkaroon ng sariling niyang tirahan, ngunit mananatiling malapit pa rin sa kanila. Dahil sa kalabayan ni Bill, kahit sandaling walang komunikasyon ay nakakaalarma. Kaya nagkaroon ng pagbisita para alamin ang kalagayan noong Hulyo 11, 2019. Pinapunta si Opisyal Hendricks ng Fort Smith Police sa bahay ni Bill matapos i-report ng kapitbahay na ilang araw na nila itong hindi nakikita. Hello! Kumusta ka, kuya? Mabuti, kumusta ka naman? Hindi siya sumasagot? Hindi siya sumasagot pero nakahiga ako sa kama ko nung isang gabi. At hindi ko maalala kung anong oras yon dahil may narinig akong bumagsak o parang may tunog ng kotse. O isang karte. Nasaan ang kotse niya? Wala na ang kotse niya ng mga 2 o 3 araw na. O baka siya nang malis? Sige. Sinabi sa amin ni Ava. Sige. Sinabi mo sa amin, Ay, sige. Anong klaseng sasakyan ang minamaneho niya? mayroon siyang malaking Sabi na may isa sa mga... Punong tanggapan. Alam mo ba ang lokasyon ng kanyang kwarto? doon sa likod. Babalik ako sandali para kausapin ta, okay? Ano pangalan niya? Bill. Pila alam po, pila ang tawag ko sa kanya. Sinabi mo ang mga lalaki, sabi sa tala ng tawag, mga lalaki. Maring mas kilala nila siya kaysa sa akin. Oo, mas kilalahan nila siya. Sige, pumunta siya doon at nakikipag-usap sa kanila. Palagi yata, sa tingin ko. Anong pangalan mo? Denton. D-N-T-O-N. Denton. Apelido? Stringer. Stringer. Gets ko, kaya ka naglakad kasi wala kang telpono. Dapat kumuha ka na ng telpono. May telepono ako noon. Nakuha ko na ang telepono ko. At ang anak kong babae, nung umalis siya, ninakaw niya ito. Hindi malimutan ni Denton Stringer, kapitbahay ni Bill, ang kakaibang ingay na narinig niya isang gabi na para sa kanya ay tila malakas na pagbagsak. Sinabi ko lang na nasa kama ko lang may malakas na pagkalabog akong narinig. Anong araw ito nangyari? Mga 2 araw na ang nakalipas. Ibig sabihin, Webes na yun. Sige, Huwebes. Martes, sige ko. Tuesday. Martes na yun. Thursday. Anong kotse ang minamaneho niya? Pulang Ford ang minamaneho niya. Pula Ford. Pulang Ford. Ang pasaherong kotse? Apat na pinto yun. Sige. Kakabili lang yan ito. Bago pa ito. Bago pa ito, hindi ito SUV. Hindi. Sige, pampasaherong kotse. Oh, Ipasa ang detalye ng kotse. Ang pulang Ford Focus ni Bill ay mahalagang pahiwatig, pero may problema, nawawala ito. Mas nagsisiyasat pa si Opisyal Hendricks, pero hindi nagtagal ay may hindi mapagkakaila na amoy na agad nagbigay ng babala. wala ang kotse dito pero hawak ko ang isa sa mga sulat niya. Sabi niya, may narinig siyang malakas na pagsabog 2 gabi na ang nakalipas. Kaya hindi siya ganun. Hindi siya yung tipo ng tao na mawawala ng 2 araw. May kakaibang amoy. Pagbukas ko ng pinto, walang lanaw dito sa itaas. Pagliko ko sa kanto, minsan lang maamoy. May nakita akong isang langaw sa bintana na parang gustong lumabas. Pero paminsan-minsan lang talaga ang amoy. Talagang balak ko na
Sinusubukan kong ipahanap sa kanila ang numero ng cellphone niya. Sabi niya, nasa likod na sulok ang kwarto niya. Wala akong nakita. Hindi ko pa nasubukan ang mga bintana. Hintayin mo hanggang sa makaliko ka sa kanto. Doon ko talaga naramdaman. At alam ko may basurahan doon, pero naamoy mo yun? Anong sabi mo? Na naamoy mo yung tinutukoy ko, oo. Dito ko nakita ang langaw sa bintana. At ito naman ang kwarto. Talagang amoy na amoy mo. Parang lumat amoy amag. Oo. Sige. Dahil wala ng kotse, pinapacheck ko sa dispatch kung may cellphone siyang nakatala sa file nila. Tingnan natin kung pwede natin siyang tawagan o kaya tumawag sa isang kamag-anak. I-check ko rin siya kung may emergency contact siya na pwedeng tawagan. Oo, nakuha ko na. Lahat ay nandito. Kilala kong amoy na yan. At maaaring galing ito sa basurahan. Magiging mabaho ito. Wala pong laman ng basurahan, sir. Wala akong nakita sa bintanan yon, pero hindi rin kasi ako sapat na katangkad para makita ang loob ng salamin. Nang makarating na ako doon. Puro amoy lang, hindi ako sigurado, nagdadalawang isip pa ako. Sa puntong ito, alam ni Officer Hendricks na may hindi tama. Kailangan niya ng kumpirmasyon, ngunit para dito, kailangan makapasok siya sa bahay ni Bill na hindi niya magawa ng walang warrant. Magandang tanong yan. May numero ka ba ng landlord? Oh, hindi talaga ako. May susi ang may-ari na inuupahan, tama? Dapat meron ka. Sige, mabait ba sila sa'yo? Oo, Oo, tawagan mo siya. talaga mabait. Talaga mabait. Oo, sige. Oh, may numero ng telepono dyan. Oh. Hello, sige. At patutugin ito para sa mga bata. Oo. Dapat sagutin ka niya. Sige. Nakausap ko siya kaninang umaga. Nandun siya kaninang umaga. Sinabi ko sa kanya na hindi ko nakita si Bill at iba pa at lahat ng iba pa. At sinabi lang niya, Oy, alam mo, sabi niya, masaya ako na ikaw ang anak ko. Madalas din bang pumunta doon si Bill? Oo, si Bill, pumunta kami. Kukunin ko lang telepono ko. O, sabi niya madalas siyang nandoon at nakikipagkwentuhan. Kaya siguro di ko pa sila natatanong. Papasok na ako dyan sa loob sandali lang para hindi ka na tumayo sa init. Oo, mainit kasi. Dahil walang paraan para makapasok sa bahay ni Bill, inilipat ni Opisyal Hendrik ang kanyang atensyon sa isang tindahan ng segunda mano sa kabila ng kalsada. Sabi ng kapitbahay, minsan daw pumupunta at nakikipag-usap sa inyo yung lalaking yon. Totoo ba? Madalas pa siyang dumalaw dito. Hindi naman madalas, pero kapag dumadaan siya, minsan bumipili at natatrabaho siya sa McDonald's sa baba. Sige. At yung isa dun sa dulo, at isa siya sa mga mabubuting tao, dati siyang guro. Diba? Oo nga. Sige. Pinabantayan niya ang kindahan namin. Kailan mo siya huling nakita? Kailan mo siya o ang kotse niya huling nakita? Yun ang sinabi niya. Hindi ko alam, ayaw pag-usapan niya. Siguro mga 2 araw ko na siyang hindi nakikita. Yun ang ibig ko sabihin. Ako. Hindi ako nandoon na nakaraang buwan, pero alam kong 2 araw na siyang nasa loob at hindi pa lumalabas. Nag-aalala ko kaya nagtatanong. Tatawagan ko muna ang McDonald's. Sandali. Sinasabi naman niya kung mawawala siya, pero wala siyang nabanggit na dalang sa amin. Inabantayan lang niya lugar namin. Nagka-problema kami sa ilang kapitbahay. Pero si Bill ay palaging mabait talaga. Tema. May punto, kaya ang may-ari ng tindahan? Kaya nga sinabi ko, kung may ginawa man, sila yon. Ibig sabihin, hindi niya nga kaya sabihin yun. Pero kasi parang ang weird lang na pumunta sila dito, tapos sinasabi niya sa atin na tawagan si Bill na parang dapat nating i-check itong
1,800. Nasa pangalan at nakasulat sa kanya yon. Isang 1-800 na numero. Oo, binigyan niya ako ng numero. Sabi ko, hindi naman yun ang numero ni Bill. Isang 1,800 na numero yon. May telepono ba siya? Oo. Yan ang sabi niya. Sabi niya ninakaw daw ng anak niyang babae ang telepono niya. Makukuha ko kayong lahat. Kukunin ko mga pangalan niyo para sigurado. Inisantabi ni Opisyal Hendricks ang komento. Nakuha niya ang sagot mula sa landlord ni Bill at nakapasok na ang mga opisyal sa bahay para kumpirmahin ang kinatatakutan nilang hinala. Talaga? Yung mga tenga sa isipan dito. Hindi ko alam kung ano yun. Wala nang TV sa sala. Patay na natagpuan si Bill Dudubois sa banyo, kaya naging crime scene agad ang bahay niya. Nagsimula na tayo, kaya may talsik ng dugo. Pumunta ba roon ng kotse? Dito may nakuha akong something sa mga bakas ko. Sandali lang, pupunasan ko. Hindi ko rin napansin na nawawala ang TV niya. Nawawala ang TV, wallet at telepono. Parehong TV. Isa siya sa may magagandang TV. Oo. Walang palatandaan sa pilitang pagpasok. Sa tingin ko, dapat nating kausapin ng lalaking ito. Nakarating lang niya, sabi ko na kay Jeff. Hindi mo naman kailangan... Oh, Nakipag-usap ako sa kanila, sabi nila, madalas siyang bumisita at makipag-usap. Sinabi nila na kung may mangyari sa kanya, tiyak na dahil iyon sa isang tao dito sa apartment. Siya ang tumawag tungkol dito. Sabi niya bandang Martes, naniniwala siyang Martes yon. nakuha na yung lalaki sinasabi ni Jeff. Hindi. Yan ang may-ari ng inupahan. Itong lalaki, nandito siya mismo sa kanyang reclining chair. Sabi niya mga bandang Martes, sinabi nila na siya o mga taong konektado sa kanya. Sige, pero noong Martes, sabi niya bandang 11:00 ng gabi, may malakas siyang narinig na ingay, parang may nahulog sa sahig. Hindi na siya may narinig o nakita pagkatapos noon. Tinanong ko kung may bisita siya. Sabi niya, paminsan-minsan dumadalawang asawa, anak nilang babae at apo. Yun lang. Ako yung nasa trailer sa 12. May kwarto pa na may audio. Wala nun ng mga kapitan na yon. At Masaya ako na sinunod ko ang kutob ko tungkol doon. Pagliko namin sa kanto, sabi ko, mahina lang, maliit lang na tagas, naamoy mo ng kaunti. Wala ring langaw sa kwarto at umaandar ang hangin. Hindi naman masama, kaya ko tumayo doon ng matagal. Maayos naman ang takbo ng hangin at lahat, pero lahat ng drawer at pinto ay binuksan. Nakabukas din ang mga drawers sa kusina. Napansin mo ba na may pulang himulmol sa kung saan-saan? Di ako sure kung ano yun. Nakahiga siya sa kumot kung saan galing ang himulmol na napunta sa akin. May himulmol sa kusina, sa sofa, at likod ng recliner. Parang may patak-patak talaga. Normal lang yan habang tumatagal. Saktong doon siya na yon nakahiga. Itutuloy ko ang training. Lahat ng ebidensya sa bahay ni Bill ay nagtuturo sa malagim na konklusyon, pagpatay. Dinokumento ng investigador ang ebidensya ng dugo. Kung inatake si Bill, maaring ipakita ng talsik ng dugo ang pinagbulan ng pag-atake. mukhang hindi lang basta tumulo. May talsik ng dugo. Yang aparador na yan mismo. May talsik ng dugo dyan, pati sa gilid ng pintuan papasok. May patak ng dugo sa kabila ng recliner at sa carpet. Sa simula ng investigasyon, napansin ng pulis na may nawawalang gamit. Posible kayang pagnanakaw ang nauwi sa trahedya? Oo, parehong nawawala ang TV. Di ko alam kung napuntahan mo na yung kwarto. Nag-check ako lahat ng pinto bukas, pati sa kusina. Nakita ko na lahat ng mga drawer ay bukas, pati mga pinto. Oo, may mga pinto rin nakabukas kung saan-saan. Parang, alam mo yun, parang alaman nila, nung pumasok si Kale, isa lang sa mga pinto ang bukas. Parang, alam mo yun, Sinabi ko sa kanya na hindi niya pwede. Well, Baka isara nila sa filing cabinet habang pababa sila. nakita mo ba yon? Pinananak siya nung 4 4 ang nabuhay. Namuhay siya mag-isa, nakarehistro kay Mitchell, hiwalay sa pamilya, pero dinadalaw pa rin siya ng mga ito. Narinig ng lalaki ang malakas na ingay, 2 gabi nang nakalipas. Sinabi nila na kung may masama mang mangyari sa kanya, sila ang pagbibintangan. Basta nila nakuha ang impormasyong yon. Walang sapilitang pagpasok sa apartment. May talsik ng dugo malapit sa upuwang inuupuan niya sa sala. Nasa banyo siya kaya naglakad siya papunta ron. Naghihintay pa rin ng pinadedesisyon mula sa medical examiner ukol sa sanhi at paraan ng pagkamatay ni Bill Dubois. Kailangan ihatid ng mga pulis ng Fort Smith ang malungkot na balita kay Susan Dubois, asawa ni Bill, sa kanilang bahay.
Ay, ako si Susan. Ako si Officer Hendricks. Pasensya na at nakita tayo sa ganitong sitwasyon. Alam ko. Ikaw. Hello? Bakit kaya ginagawa yun? Point at game. Kita mo sa kilos mo na nasabihan ka na, okay? Sandali lang. Sandali lang. Siya ay Dapat sana. nandito. O sige. Una, tos puso kaming nakikiramay sa iyong pagkawala. Ngayon? Sa panahon na gusto mo bang muna sandali? Hindi, sige, ayos lang, baka. Okay. Mas makakagaan siguro yon sa mga binti mo. Oo. At sa bawat investigasyon ng kamatayan, ginagawa namin kumpleto ang investigasyon mula umpisa hanggang dulo dahil ayaw naming may maiwang kahit anong detalye. Naiintindihan mo ba? Sige. Isa akong retiradong nurse. Sige, at hindi namin sinasabi na ito ay isang pagpatay sa puntong ito, okay? Hindi, may condition siya sa puso at maka-stroke. Maaring nadapa siya at tumama ang ulo, pero may dugo roon na ikinababahala namin. Naiintindihan mo ba? Malamang nadapa siya. Sige. Hiretso, miratake niya siya. Narito si Susan na durog sa balitang namatay ang kanyang asawa. Ayaw ng mga opisyal takutin siya sa ideyang maaring pinatay si Bill, pero umaasa silang matutulungan sila ni Susan sa mga kulang na detalye, kaya ngayon ay nakatuon sila sa nawawalang kotse ni Bill. Narito ang pinakamalaking problema natin. Nasa istasyon siya ng prem. Sige. Ang pinakamalaking problema natin ngayon ay nawawala ang kotse. Hindi. Oo. Nasaan ang tracker mo? May tracker ka ba dyan? Oo, sige. Nandito ang telepini niya. Dito mismo. Kay Tracy yan. Nasa kabilang kusina ang akin. Nasa banyo ako. May pwedeng tumakbo at kunin ang telepono niya? Kung maaari, subukan ninyong hanapin ang lokasyon ng sasakyan na yon. Makakatulong yan sa amin. Napakalaking tulong nito. Maaring iniwan at kinuha niya ulit ito. Kaya ngayon, hinahanap nila. General Electric Company dito. Ibibigay ko na lang ito sa kanya. Nakuha ko na. Oo, alam ko na sa bahay mo ito. Sige. Sige, kailangan ng fingerprint niya. Serial, pakibigay ito sa kanya. Hindi ako makapaniwala na kailangan ang daliri mo or ang fingerprint mo. Fingerprint out. Mga fingerprint. Fingerprint, ang sabi dito. Kailangan mong hawakan ito doon. Hecho, Siya ang kukuha ng litrato. mabuti. Ayoko masaktan ka. Ayos lang. Ang bilis mo doon. Ako kung ito ay isang... Mayroon kang higit sa isang sasakyan doon. Apat na istasyon, 182 ang kasunod dito, kaya nasa lokasyon na ito. Sa Kelly Highway. Yan. Yun na. Hindi ako sigurado kung nakatigil ito. Nakapark ito sa bahay. Click. Ito rin ay sa pamamagitan ni JB na manunulat. Ang kotse ay nasa JP. Hilaga. PY. Rider. Pwede ba akong pumunta doon? Nasaan siya? Hindi pa mayon. Kasi ganito, at hayaan nung ipaliwanag ko kung bakit. Okay? Maraming mga detective doon na yon, kaya hindi ka rin nila papapasukin sa bahay. Okay? Gusto ko sana siya mapahira ng langis. Ng mga paring Kristiyano. Trix, dala mo ba ang AED mo? Tumoan siya. Dalayo muna ako kasi kasama ko si Justin at di ako pwedeng pumasok. Doon lang namin tinype. Ipapadala ko litrato kung nasaan ang lokasyong yon. Malaking breakthrough sa kaso ang tracker ni Susan Dubois. Nahanap ng pulis ang kotse ni Bill. Iyan ang aking departamento ng pulisya. Hoy, lumabas ka namin nakataas ang mga kamay mo. Alam namin nandito ka. Lumabas ka na. Fort Portsmouth, Departamento ng Pulisya. Sige, pigilan mo muna ang trapiko. Sabihin mo sa amin ang 33. Hoy, lumabas ka. Lumabas ka. Ayos lang. Ayos lang. Lumabas ka lang sa gilid ng bahay. Sino pang nandito? Isa itong investigasyon. Ipapaliwanag namin yan. Ipapaliwanag namin yan. Sino pang nandito? Ano? Sige na, lumakad ka lang papunta sa gilid ng bahay. Sino pang nandito? May iba pa bang tao dito? Dito ka lang lumakad sa kanan. Salamat. Si Taylor yan. Sino pa nandito? Police name Fort Portsmouth! Police name Fort Portsmouth! Alam ng pulis na kotse ng biktima yon, pero may nagsasabing sa kanya yon. Kaya yung kuling babaeng inilabas natin dito. Sinabi niya sa kanyang sasakyan mula pa kahapon. Oh. Siya ay
Isa rin siyang palasaling. Sandali lang. Oo. Team. Lalabas ka ba? Pabor ka ba? Oo. Malis na tayo sa kanila, siguradong sigurado. Paano? Paano? Bakit siya? Bakit nila sinasabi na may puting lalaki? Wala namang puting lalaki sa labas. Channel 1, malinaw. 11 na daan. Isa pa, halika dito. Para lang sa tapusin ang aking. Right. Perde, sige. Kaya ang bahay na ito ay puno talaga ng mga tao. Ang tunay na may-ari ng bahay ay wala dito. Walang umamin na nakatira rito. Walang gamit dito na magpapatunay na may nakatira rito, kaya hindi ako makagawa ng parole search. Ganito ang sitwasyon. Isa sa mga babaeng pinaalis namin, tinanong ko kung kanino ang sasakyan. Lahat ng tao sa part ay kabilang sa grupo. Tinanong ko siya kung sa kanya ang sasakyan, sabi niya oo. Sabi ko tara na. Tapos binasa ko sa kanya ang mga karapatan sa ilalim ng Miranda. Dito namin nakilala si Taylor Elkins, 21 anyos. Si Taylor Elkins ay mula sa Van Buren, Arkansas, isang maliit na bayan na may wala pang 25,000 katao at mga 15 minutong biyahe sa hilaga ng Fort Smith, Arkansas. Ayon sa ulat, nag-aral siya sa isa sa iilang high school sa Fort Smith, ang Northside High School. Nagkataon din na ito ang parehong high school kung saan dating nagturo si Bill. Hindi tiyak kung nagkita na sila dati, pero nagkita ba sila kamakailan? Paano ipapaliwanag ni Taylor kung bakit nasa kanya ang kotse ni Bill? Si Opisyal Hendricks, syempre. Binasa ba niya sa'yo ang iyong mga karapatan sa ilalim ng Miranda? Oo, ako binasa niya. Tulad ng mga karapatan mo magkaroon ng abogado, lahat ng ganun. Okay. Sige, hindi pa ito naiulat na ninakaw. Nandyan pa lang tayo. Sige. Okay. Pero binasa niya sa'yo ang Miranda rights mo. Sige, ginagawa niya ayos. Kinausap mo na ba siya mayong araw? Hindi ko pa siya nakikita. Anong problem? Bakit mo sinabi na may puting lalaki doon? May puting lalaki talaga doon. Ikaw ba ang nagsabi tungkol sa puting lalaki o yung isang babae? Sige, magpatuloy tayo. Saan mo nakuha ang kotse? Sinabi ko na sa kanya. Ikaw ang magsabi sa akin. Gumawa ako ng boardwalk. Parang kaibigan lang, kaya ako nasa Park City. Ganun din si Sean Bellows. Sa tingin ko. His name's Sean Bellows last name. Ayon kay Taylor, basta na lang siyang binigyan ng kotse ni Sean. Kung kaya ni Sean magbigay ng sasakyan, baka alam niya ang tungkol sa nangyari kay Bill Dudubois. 21 ka na. Akala ko mas matanda ka sa di ko alam na dahilan. Pero kinuha sa akin ng mga anak ko nung araw na yon, alam mo yun. Ibig kong sabihin, ang dami ko ng pinagdaanan at wala akong ideya kung nasaan siya. Parang, hey, Mawawala na si Sean, putang ina. sa isang boardwalk. Kahit ano. Hindi ko alam kung yan ba ang ibig mo sabihin. Anong numero? 5-6 yun. Numero 5-6? 5 oras? 5 o 6? Kaya pagdating mo sa complex, saang entrance ka papasok? Una. Pero hindi ko akalain naisip mo nakakatawa yun. Hindi ko sinabi na ninakaw ito. Hindi, ang sinasabi ko parang hindi ko alam. Sige. Talaga hindi ko alam kung paano niya nakuha. Hindi ko talaga alam. Pero sinasabi ko, Sabi ko, pare, may dala ka bang telepono? wala akong dala kahit ano. Nasaan ang telepono mo? May telepono ako. Ano ba? Lahat may telepono. Dapat may telepono tayo. Kapag ako'y inaresto, Salamat. Talagang, Lagi naman makikinig. Sige. sige, marami pa tayong oras. Nasikaso ko na ang lahat. Diba? Hindi ko gusto mapahama. Hindi ako nakapiyan sa baso mo yun. Nandun sa loob ng kotse. Hello, Ruta 40 ba? Sige, iyo yan para sa kanya. Mark, ayos ka? Sige. Kaya pala, kinuha mo yun kay Sean sa unang pasukan mula Albert Pike papuntang K hanggang 4,200 at isang KK. Kumusta? Yung unang pasukan, gusto ko, kailangan mo maging lubos na sangkot. Hindi. Yung unang pasukan, tama. Andiyan sa... Kaliwa? kaya limawalim ka. Hindi ko iniisip na addict siya sa droga. Kahit ano pa. Kaya nga sabi ko, sige, okay. Kailangan ko lang kunin ang lalaking to. Gusto ko si Forrest. Hindi ko alam. Sigurado ka ba? Inumin? Mesa? Binigyan mo ba siya ng pera para doon? Hindi. Pero gusto niya ako. Pagkaibigan lang kami. Anong pangalan niya sa Facebook?
Si Sean, hindi ko alam. Wala akong telepono at hindi ako nagbubukas ng Facebook. Hindi na. Hindi tugma ang mga sinabi ni Taylor. May isa pang pulis na nakakakilala sa kanya mula sa mga dating engkwentro sa pulisya. Yan, siya yung ikinuwento ko sa'yo. Nakausap ko na siya ilang beses sa tindahan at kulungan. Oo, siya yung ikinuwento ko sa'yo. Na gustong punan ang bakante ko. Pero hindi naman yan ang punto. Bahay ng lolo't lola niya yon, di ba? Ang address sa South Greenwood ay bahay ng lolo at lola niya. Ano? Oo, sigurado ako. Doon sa address na yun sa Crawford County siya pinalabas. Matapos makapagpiyansa. May mga 10 mabibigat na kasong kriminal siyang nakabinbin. Sinasabi ko sa'yo, totoo ba? Sinasabi ko, parang 18 o 1800 yun or something. Gabi na ba na yan? Ano ang Elkins Taylor? Labing wallow something. Sa kanya. Mga lolo at lola. Tawagan si Lee. Kasi nag-aalala rin ako sa mga bata, pero nakalimutan ko na si Lee ang kumuha sa kanila o kinuha sila ng DHS. Taylor, eksaktong bye-bye. Taylor. Hey, Naalala mo ba nung nakatrabaho mo si Taylor Elkins? Taylor, naalala mo ba yung babae na pinaglaya mo sa mga anak mo? Nung pumunta ka sa bahay ng lolo at lola niya sa Old Green, ano yung address? 18 ba? 18 ba yun? 2 o 18 daan? 1,800 ba yun? Sabi niya, nasa kanto lang daw doon, malapit sa eskwelahan. Mamaikik ka. Sabi ko, tingin ko, sige, hindi ko alam kung napansin mo, pero nandito siya may dalam ninakaw na kotse mula sa tawag na pinuntahan ko sa 1,800 at 2 South Greenwood. 1,800 South Greenwood. Doon ka ba galing? Oy, Loren! Doon ka ba galing? Sige, sinabi ko na sa kanya. Oh, doon talaga nangyari yon. Sige, yun lang ang itinawag ko para kumpirmahin. Sige, paalam. Yan niya sinasabi ko sa'yo. Bahay yan ng lolo niya. At doon siya nagpiyansa. May mga 10 mabibigat na kasong nakabinbin laban sa kanya sa Crawford. Tungkol kay ISIS yun. Nagpiyansa siya. Doon kasi inaresto ko siya 2 linggo na nakalipas. At pagkatapos, parang 1 linggo matapos noon, ang address niya. 1,800 South Greenwood, pinaghihinalas siyang sangkot sa domestic assault sa lalaking tumawag sa unit. Sa kanya, 1,800. Sa lalaki natin, 1,802. Lahat ng impormasyon niya sa ISIS, nasa 1,802. Pumunta kami doon nung nakaraang linggo. At nung nakaraang linggo, pumunta kami doon at kinuha ng DHS ang mga anak niya. Ayos naman kami, sige. Tatawagan ko sila ulit at ibibigay ko. Malaking revelasyon iyon. Pareho ito ng address ni Denton Stringer, kapitbahay na nag-ulat na nawawala si Bill. Sa wakas, nagdugtong-dugtong na ang mga piraso. Naalala mo ba nung sinabi ng may-ari ng thrift shop na may kapitbahay silang palagulo? Kaya nga, kung may gagawa ng kahit ano, sila yun. Wala siyang telepono. Oo, sabi niya, ninakaw ng anak niyang babae ang telepono niya. Naalala mo bang sinabi ni Denton na anak niyang babae ang sanhi ng gulo? May telepono ako. Nakakuha ako ng telepono. At ang anak kong babae, nung umalis siya, hinuha niya yon, ninakaw niya yon. Ang misteryosong anak na babae ay si Taylor Elkins. Upon ni Denton Stringer, inaresto si Taylor. Tinanong siya para sa higit pang detalye tungkol kay Sean na nagbigay umano ng kotse ni Bill sa kanya. Para sa mga investigador, parang balik simula sila. Hindi pa rin niya maalala ang apelido, telepono o address ni Sean, kaya walang paraan makontak siya. Nawalan siya ng alibi at binago pa ang kwento niya pagkatapos. Sinabi ni Taylor na binigay ni Bill ang kotse kapalit ng sexual na pabor. Hindi tugma ang mga kwento niya, oo. Sapat na ba yon para kasuhan siya ng pagpatay? Sa ngayon, hindi pa. May ebidensya ang mga detective para ikulong si Taylor sa ibang kaso. Inaresto siya sa pagnanakaw at paghadlang at dinala sa Sebastian County Detention Center. Hindi siya umamin sa sakdal at ang piyansa niya ay itinakda umano sa $100,000 na cash lamang. Hindi kayang bayaran ni Taylor ang kanyang piyansa.
Kailangan niyang manatili sa kulungan hanggang sa araw na kanyang paglilitis. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga detektib ang pagkamatay ni Bill Dudubois. Agosto 2, 2019, isang buwan matapos mamatay si Bill, kinumpirma ng pulisya ng Fort Smith na pinatay si Bill. Sabi ng medical examiner, nagtamo si Bill Dudubois ng 12-12 ng pinsalang dulot na mga hampas. Patay sa medical examiner, may 27 magkakahiwalay na tama mula sa hindi pa ibinubunyag na sandata. Wala pa ring nakasuhan sa pagkamatay niya at nanatili itong ganoon ng ilang buwan. Noong Oktubre 2019, inanunsyo ng Sebastian County Prosecuting Attorney Daniel Hsu ang kasong pagpatay laban kay Taylor Elkins. Si Taylor ay kinasuhan ng first-degree murder, isang kaso na sa estado ng Arkansas ay maaring magresulta ng habangbuhay na pagkakakulong o parusang kamatayan. Hindi siya umamin sa kasong pagpatay na isinampa laban sa kanya. Ngayon, nakakulong siya sa Sebastian County Detention Center ng walang piyansa. Habang hinihintay ang paglilitis, nananatiling tanong, bakit pinatay si Bill Dudubois? Isang buwan matapos ianunsyo ang first-degree murder case kay Taylor Elkins, may bagong saksi na lumitaw. May inumin ka ba dyan? Tubig o kape? Kape? Terry ang pangalan ng bilanggo. Siya mismo ang lumapit sa mga detektib, nag-email at nagsulat ng liham. Kitang gusto niya makuha ang atensyon nila. May impormasyon daw siya tungkol kay Taylor Elkins. Kaya sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari. Nakalabas si Taylor nung isang taon at bumalik na siya. Nagkaroon siya ng PV dahil kasama siya sa general population. Sabi ng bilanggo na ito, kilala niya si Taylor matapos magkagusto si Taylor sa kanya habang magkasama sila sa kulungan. Sinasabi ni Terry na nagtitiwala sa kanya si Taylor, pati na ang pagbabahagi ng mga detalye tungkol sa kaso niya. Pero sa tingin ko, wala talaga siyang pagsisisi sa ginawa niya. Lolo ng tao yan, parang lolo ko na rin. Walang kasong pagpatay. Alam mo yan. Kasi siya, hindi ko sinabi sa kanya kahapon. May hearing siya kahapon. At sabi niya, ewan ko. Sinabi ng abogado niya na wala talaga siyang nararamdaman dito. Gusto lang niya. Pumasok. Sinabi ng abogado na tumiin lang siya sa kanya buong oras at huwag tumiin sa iba para hindi siyang gumiti. Tinanong ko rin kung naaawa siya sa bata. Hindi. Hindi. Yun ang lolo ko. Yun ang tatay ng iba. Asawa ng isang tao. Kaya ano nga ba talagang sinabi niya tungkol sa nangyari? Bago magsalita pa si Terry, gusto niyang malaman ang makukuha niya. Ganito, ito muna ang gagawin ninyo. Bago ko ibigay lahat, tingnan ninyo, nasa PV ako. Nakapirma na ako para lumipat sa SSP at Tapat Napot. 8 araw na akong nakapirma. Hindi ko rin sinusubukang umalis dito. Sige, kasi yung babaeng nahuli akong kasama, tapos na siya. Gusto ko lang matapos ang 9 araw ko dito at hindi agad ilipat sa West Memphis para musimulan na naman ulit o mapunta sa halfway house. Hindi ko naman hinihiling na palayain ako papuntang Torchies. Hindi ko talaga kayang umupo lang dito ng 4 na 8 araw na kapirma lang. At yung parole officer ko, sinulatan ko na lahat ng pamilya ko ay 14 na oras ang laya sa West Virginia. Wala akong kahit sino dito na pwedeng tawagan para tumulong sa akin or kahit ano. Wala rin naman akong pera sa account ko. Anong SSP? SSP ay Substance Sanction Program para sa mga first-time offenders tulad to. Kakapalaya ko lang mula kulungan at mortgage na hatulan ako noong Mayo. Tiling ako sa Newport, papunta rito dahil ito lamang lugar na kilala ko. At dapat tinatawag nila itong snitch camp siguro. Pupunta ka doon, magsusulat ka ng tickets. Pumirma ako para sa 7 araw. Sabi nila, dahil magandang asal ko, tingnan niyo ang record to sa McPherson, pwede ako makalabas sa loob ng 45 araw, hindi ako lumalabas o nagsisimula ng gulo. Napirmahan ako at naaresto ako noong Setyembre 17 at pumirma ako noong 20. At naghihintay lang ako kung paano na to. 30 araw, hindi ko alam, wala akong kilala. Kaya, sa madaling salita, gusto mo lang tapusin ang sentensya mo dito. Kung pwede, kasi naka-48 araw na ako dito sa PV ko, kung pwede ko na lang tapusin dito o kaya mapalipat ako sa gateway o kung saan man, ayos lang sa akin yon. Pero ang hirap dito kasi parang nasasayang ng oras ko dahil wala naman nababawas sa sentensya ko kahit daan pa ako dito. Kaya nagdadalawang isip ang mga investigador sa impormante sa kulungan. Pero ayon kay Terry, sasabihin niya lahat ng alam niya kung tutulungan siya ng mga detektib. Gusto rin ng mga detektib na tiyaking totoo ang impormasyon ni Terry. Maya-maya, may sinabi siyang pasabog. Sige, hayaan mo itanong ko ito sa'yo. Sabihin mo, magbigay na kahit konting detalye para malaman kung totoong sinasabi mo at nakausap mo talaga siya. Sige. Isa itong nampara, isa itong martilyo. Hindi ko alam kung bakit nila iniisip na siya ang nagsumbong dito sa kanya dahil ang lolo niya ang nagsabi sa kanya na dalhin niya sa tambakan. Nasaan na magkaibang lugar ito sa tambakan. Walang tao sa bahay, walang kasama doon, solo lang siya at hindi na nakakagulang. Pinapasok siya nito.
Sinabi niya, isang pagnanahaw na pumalpak, pero wala na akong pakialam. Hindi ko na siya maibabalik. Bigyan mo lang ako ng 1 minuto. Maaring martilyo ang ginamit ng sandata sa pagpatay. Lumabas ng silid ang detektiv para tumawag sa opisina ng piskal. Pagbalik niya, may masamang balita siya para kay Terry. Terry, nakausap ko ng piskal. Sa sitwasyon na ito, wala talaga silang magagawa. Sila rin ang maalok ng oras mo, pati probation at parole. Kaya wala silang maialo o magagawa para sa'yo. Walang paraan, wala akong pwedeng makausap kahit ang parole officer ko para lang malaman kung ano ang ibig sabihin nito. Ibig ko sabihin, hindi ko masasabi kung kaya ko o hindi. Pwede ko sabihin na, oy, tinan mo, nakipagtulungan siya sa amin at bahala na sila kung anong isipin nila. Sige. See? Ang tanong ko, gaya ng usapan natin kanina, lolo siya ng isang tao. Oo. Sa totoo lang, hindi siya nagsisisi dito at ganyan siya. At meron akong, alam mo yon, may pamilya na diluksa sa labas. Alam mo yon, may nawalan ng tatay, ng ama, ng lolo at ng asawa. Nais pa ring marinig ng investigador ang alam ni Terry, kaya diretsahan niyang sinabi ang alam niya. Simulan natin. Ikwento mo kung anong sinabi niya sa'yo tungkol dito. Hindi ko alam. Sa totoo lang, nagsimula ito bilang pagnanakaw na pumalpak. Nagka-transaction na sila dati, pero hindi ito tungkol sa tableta. Hindi siya gumagamit o nagkaroon ng tableta. Tungkol ito sa pera. Mainit ang ulo niya. Sinabi niya na pumunta siya ron para lang nakawan siya. Naka-underwear lang siya kasi matutulog na siya. At humihingi siya sa kanya ng pera, wala naman siyang pera. Matutulog na siya at kailangan niyang gumising at gawin ulit yon kinabukasan at nagalit siya. Nagalit lang siya dahil wala siyang pera o alam mo na. At kinampas na ito ng martilyo ng 36 na beses. Yun ang sinabi niya, oo. Sinabi niya, sinabi ko. Sabi ko, bakit? Ang dami beses. Sabi ko, bakit niya ba? Sabi niya, kasi siya pumunta po doon at dapat may pera siya. Sabi ko, Taylor, sabi ko, hindi pwede. Sabi ko, that's cyberkill. Parang nagalit ka. Sabi ko, dude, sinaktan ka ba niya kahit kailan? Siyempre, sabi niya, yun. Sabi ko, so yun ang tarantado. Nahinawakan ka niya ng wala kang gusto at lahat man yun. Tapos pinagsisinungaling ka lang ng mga tao. Marami pang ibinunyag si Terry, gaya ng lolo ni Taylor na si Denton Stringer na posibleng tumulong sa kanya. Sabi mo, sinabi ng lolo niya sa kanya kung anong gagawin. Oo. Parang pumasok siya, pagkatapos siyang saktan nito, ulit-ulit siyang bumabalik doon. Nakita ng lolo niyang dumudugo siya, tumalikod at tumalis. Pagbalik niya, sabi niya, kalimutan na ang TV, kumuha na lang ng palayok. Doon pumasok si Philip o ano mang pangalan niya na P, ang simula. O kung ano pa man. Pero sinabi ko, bakit mo siya tinawagan? Bakit niya gusto pulin ng mga TV? Tumahimik ka na lang. Naisip mo ba kung nasaan siya dati? Tinapasok niya siya at akala niya pupunta siya sa kwarto. Pero sa kung anong dahilan, huminto sila sa may banyo at nakita niya ang martilyo habang dumadaan sa bahay. Parang nakalagay lang ito sa gilid. Kinuha niya lang ito. Nung tinanggihan siya ng 4 beses at hindi binigyan ng pera, nagalit siya dahil bangag na siya noon. At alam mo naman kung gaano kabilis uminit ang ulo ni Taylor kahit kailan. Kaya nagalit siya at sinubukan niyang bugbugin siya para makuha yun at hindi mo pwedeng gawin yun. Walang kasong isinampa kay Denton Stringer kaugnay sa pagkamatay ni Bill Dudubois. Mahalaga ang impormasyon ni Terry sa paglilitis. Hindi umabot sa hurado ang kaso ni Taylor. Noong Enero 16, 2020, umamin ang kasalanan si Taylor sa first-degree murder. Sa press release matapos ang paghatol, sinabi ng mga piskal na ninakawan at binugbog ni Taylor Elkins si Bill Dudubois gamit ang martilyo dahil sa hindi pagbibigay ng pera. Sa kasunduan sa pag-amin ng sala ni Taylor, nakaiwas siya sa death penalty at habang buhay na kulong. Si Taylor Elkins ay hinatulan ng 40 taon sa kulungan. Ayon sa ulat, hindi humingi ng tawad o nagpaliwanag si Taylor Elkins sa pamilya ni Bill Dudubois kung bakit niya ito pinatay. Ayon sa online records, si Taylor Elkins ay nagsisilbi ng 40 taong sentensya sa McPherson Unit, medium security na kulungan sa Newport, Arkansas. Mula nang makulong, hindi naging mabuti ang asal ni Taylor Elkins. Batay sa online records ng Arkansas Department of Corrections, ilang aksyong pandisiplina ang naitala laban kay Taylor Elkins noong 2020, 2021,
2024 at kamakailan nitong 2025. Ang mga paglabag sa disiplina ay kinabibilangan ng pananakit, sexual na aktibidad, pagtanggi sa tuwirang utos na pasalita at hindi pagsunod sa mga utos, pagbabanta ng pananakit, kawalang-galang sa kawani at pananakit sa sarili. Mukhang iniiwasan na niya ang gulo sa ngayon. Ang huling naiulat na paglabag niya ay noong Hulyo 22, 2025. Si Taylor Elkins ay magiging karapat-dapat para sa parol sa 2047 kapag siya ay 49 na taong gulang na. Kung buo niyang pagsisilbihan ng kanyang sentensya, hindi siya makakalaya hanggang 2060. Salamat sa panunood. Ako si Elizabeth Milner. Magkita tayo muli dito sa susunod na linggo para sa panibagong babaeng kriminal.